Nararamdaman o nakaranas ka na ba na makakuha ng pagmamahal ng isang ina sa ibang tao? Yung tinuturing kanyang tunay niyang anak kahit na hindi kanya kadugo. Sadyang may mga tao na may busilak na puso na kayang maging isang ina sa ibang tao. Ngunit hanggang saan nga ba ang pagmamahal na kayang ibigay ng isang taong may pusong mapagmahal? Kahit ba ang kabilang buhay ay hindi magiging hadlang? Dear Papa Dudut, naniniwala ako na maikli lamang ang buhay nating mga tao. Hindi natin namamalayan na yung mga tao na kasama natin kahapon ay bigla na lamang mawawala. Ako nga pala si Shira, 34 years old at nagwo-work sa bangko. Noong nag-aaral ako ay palagi akong nasasabihan ng mga kaklase ko na anak mayaman ako dahil meron akong yaya. Kahit ang totoo ay hindi naman. May kaya ang aking pamilya. Masasabi ko na sadyang masipag lang talaga ang parents ko kaya naibibigay nila ang pangangailangan naming lahat. 3 kaming magkakapatid at ako ang bunso, Papa Dudut. Malayo ang agwat ng edad ko sa 2 kong kapatid na parehas lalaki. Nang ipinanganak ako ni Mama ay hindi pa rin siya nag-stop sa pagtatrabaho. Nagpahinga lamang siya ng 1 taon then back to work na ulit siya. Naikwento kasi yan sa akin dati ni Mama. Tinanong ko kasi siya one time kung bakit hindi siya ang nag-aalaga sa akin kundi isang yaya. Baby pa lamang ako ay yaya na ang nag-aalaga sa akin. Si Mama Mabeth. Mama ang tawag ko sa kanya kasi nasanay na ako. Ang sabi sa akin ni Mama, akala ko raw kasi ay si Mama Mabeth ang nanay ko. Kasi ito ang palagi kong kasama. Sobrang bait ni Mama Mabeth, Papa Dudut. Ang tingin ko sa kanya ay isang anghel na nagmula sa langit at ibinigay ni Lord sa aming pamilya. Natatandaan ko pa na noong elementary ako ay siya ang palaging naghahatid at nagsusundo sa akin sa school. Siya rin ang takbuhan ko kapag meron akong assignment at hindi ko alam ang isasagot. Hindi nakapagtapos ng elementary si Mama Mabeth. Sa pagkakaalala ko ay hanggang grade 5 ang natapos niya. Pero kahit na ganoon ay mas tiwala ako sa kanya na magpatulong sa mga assignment ko kesa sa nanay ko. Noong bata pa ako akala ko talaga ay si Mama Mabeth ang nanay ko. Pero nang magkaroon ako ng isipan ay unti-unti nang pumasok sa isipan ko na siya ay yaya ko at ang totoo kong nanay ay ang aking mama. Hindi naman naapektuhan ang relationship namin ng nanay ko. Close din naman ako sa kanya. Talagang kahit nung high school na ako ay si Mama Mabeth pa rin talaga ang madalas kong nakakasama. Ang original na plan talaga kapag elementary na ako ay aalis na si Mama Mabeth sa bahay. Kasi kaya ko naman daw kahit wala akong yaya. Pero nag-high school na ako at lahat ay nasa bahay pa rin si Mama Mabeth. Hindi lang kasi sa akin siya napamahal, kundi sa buong pamilya ko. Hindi na rin isang yaya ang turing namin sa kanya, kundi talagang parte na siya ng aming pamilya. Kahit nga ang pag-aasawa at pakikipag-boyfriend ay hindi na niya nagawa dahil sa pagtatrabaho niya sa amin. Isa sa hindi ko makakalimutan na ginagawa noon ni Mama Mabeth ay palagi niya akong isinasama sa grocery store kapag mamimili siya ng stock sa bahay. Pagkatapos ay ibinibili niya ako ng chocolates. Pinapakain niya yon sa akin bago kami makauwi sa bahay dahil pinagbabawalan akong kumain ni Mama ng chocolate at makakasira raw yon sa ngipin ko. Kapag naman mag-isa lamang siyang nag-grocery ay pinagsasalubungan na lamang niya ako ng chocolate. Tapos nagtatago ako sa kwarto niya para doon ko yon ubusin. Dahil sa hindi na ako alagain ng time na yon,
ay ang mga gawaing bahay na lamang ang ginagawa ni Mama Mabeth. Lalo na ang pagluluto. Lahat kami sa bahay ay fan ng mga luto niya dahil sobrang sarap. Kapag nga merong handaan sa bahay ay si Mama Mabeth ang nagluluto at talagang ipinagmamalaki ng nanay ko sa mga bisita na si Mama Mabeth ang nagluto ng mga handa namin. Mahigpit na bilin noon ng nanay ko na bawal pa akong magkaroon ng boyfriend habang nag-aaral pa ako. Kaya lang ay masyadong matigas ang ulo ko. Inggitera rin ako sa mga kaklase ko na merong boyfriend, may nanligaw sa akin noon na higher year. At dahil sa gwapo ay sinagot ko siya kahit bawal pa akong mag-jowa ng time na yon. Talagang wala akong pinagsabihan na meron na akong boyfriend. Si Mama Mabeth ang unang nakaalam. Siya kasi ang nag-aayos noon ng mga gamit ko at nakita niya ang mga love letter na ibinigay sa akin ng boyfriend ko. Diyos ko, Shaira, may nobyo ka na pala. Hindi ba ang sabi ng mama mo ay bawal ka pang mag-boyfriend? Mapapatay ka niya kapag nalaman niya ito. Ang sabi ni Mama Mabeth. Please wag mong sabihin kay mama. Mahal ko po kasi si Jason eh. Ang wika ko. Bata ka pa. 3rd year ka pa lang. Hindi pa pagmamahal yan. Ang sabi ni Mama Mabeth. Tama naman siya, Papa Dudut. Hindi yon love kundi dala lamang ng inggit. Feeling ko kasi kapag may jowa ka sa school ay cool ka. Nadala ko naman sa pakiusap si Mama Mabeth. Para hindi ako mapagalitan ay hindi niya ako isinumbong sa parents ko. Napakasaya ko ng time na yon kasi hindi ko ina-expect na pagtatakpan ako ni Mama Mabeth. Pero totoo nga yung walang sekreto na hindi nabubunyag. Nalaman ng nanay ko na meron akong boyfriend nang magpunta siya sa school ko dahil pinatawag siya ng advisor namin. Bumaba kasi ang grades ko. Alam pala ng advisor namin na meron akong boyfriend at sinabi niya sa nanay ko na simula nang magkaroon ako ng kasintahan ay parang napabayaan ko na ang aking pag-aaral. Pag-uwi namin sa bahay ay galit na galit si mama sa akin. Ang tigas daw ng ulo ko. Kaya raw nila ako pinagbabawalan pa na mag-boyfriend ay dahil alam nila na mawawala ang focus ko sa pag-aaral. Talagang nagalit si mama sa akin noon at inutusan niya akong makipag-break sa boyfriend ko. Habang pinapagalitan ako ni mama ay sumingit si Mama Mabeth. Sinabi niya sa nanay ko na siyang nagtulak sa akin na magkaroon ng boyfriend para ma-experience ko raw ang magkaroon ng jowa. Hindi makapaniwala si mama sa mga sinabi ni Mama Mabeth. Nagalit din tuloy si mama sa kanya at ako rin ay hindi makapaniwala na gagawin yun ni Mama Mabeth. Sinalo niya kasi ang galit ni mama sa akin para sa kanya malipat. Nang gabing yon ay pinuntahan ko si Mama Mabeth sa kwarto niya. Mama Mabeth, bakit mo ginawa yun? Alam natin na wala kang kinalaman sa pagkakaroon ko ng boyfriend. Nagalit din tuloy si mama sa iyo. Ang wika ko. At least, hindi nagalit ang mama mo sa iyo. Sa akin na siya galit. Hayaan mo at kilala ko ang nanay mo. Hindi niya kayang magalit sa akin ng matagal. Saka naaawa ko sa iyo kanina nung pinapagalitan ka niya. Hindi ko kayang makita ang ganon, Shaira. Nagawa pang umiti ni Mama Mabeth pagkatapos na magsalita. Sa nangyari na yon ay mas lalo ko tuloy minahal si Mama Mabeth. Hindi naman sa natuwa ako dahil sinalo niya ang galit ni Mama at pinagtakpan niya ako. Nakita ko kasi kung gaano niya ako kamahal to the point na handa siya na akuin ang kasalanan na ako ang may kagagawan. Lumipas pa ang ilang taon na kapag tapos na ako ng college at nagkaroon na rin ako ng trabaho. Sa pagkakataon na yon, ay ako naman ang nagbigay ng pasalubong kay Mama Mabeth
Sa tuwing umuwi ako ng bahay mula sa work ko, favorite niya ang buko pie, kaya yon ang madalas na ipinapasalubong ko sa kanya. Unti-unti ko na ring napansin na tumatanda na siya, Papa Dudut. Kaya nga wala akong pasok ay binubunutan ko siya ng puting buhok habang nagkwekwentuhan kaming dalawa. Isa lamang yon sa mga bonding naming dalawa noon. Isang araw ay nagkayaan kami ng mga college friends ko na magpunta sa Singapore. 5 days ang plano namin. Nagpabook na kaagad kami ng ticket ng maaga para medyo makamura kami. Gusto ko nga sanang isama noon ni Mama Mabeth kasi hindi pa siya nakakalabas ng Pilipinas. Kaya lang ay wala naman siyang passport. Nang tanungin ko siya kung ano ang gusto niyang pasalubong, ang sabi niya ay basta umuwi akong ligtas ay masaya na siya. Dahil sa birthday month ni Mama Mabeth, ang punta ko sa Singapore ay naisipan ko na doon na siya ibili ng regalo. Bahala na kung anong makita ko roon na magugustuhan ni Mama Mabeth. Hindi ko alam kung matatouch ba ako o matatawa dahil nang paalis na ako ng bahay para pumunta sa airport ay umiyak si Mama Mabeth. Bakit ka umiiyak, Mama Mabeth? Hindi naman ako mag-a-abroad eh. 5 days lang ako sa Singapore. Nandito na ako sa birthday mo, ang sabi ko sa kanya. Kahit na, ito na kasi ang pinakamatagal na hindi kita makakasama. Mamimiss kita, ang umiiyak na sabi ni Mama Mabeth. Mamimiss din kita, Mama Mabeth. E di kung may passport ka sana, kasama kita. Kaya pag uwi ko asikasuhin na natin ang pagkuha mo ng passport ha. Para kapag nag-travel ulit ako ng ibang bansa, magkasama na tayo. Ang sabi ko sa kanya. Malungkot din ako na ilang araw kaming hindi magkikita ni Mama Mabeth. Kaya nag-promise ako sa sarili ko na pagbalik ko ay babawi talaga ako sa kanya. Lalo na at malapit na rin ang birthday niya. Pagdating ko pa lamang sa Singapore ay isang masamang balita kaagad ang natanggap ko. Nagchat ang nanay ko sa akin na kailangang umuwi ni Mama Mabeth sa probinsya nito dahil sa namatay ang nanay ni Mama Mabeth, Papa Dudut. Madaling araw daw babiyahe si Mama Mabeth para mabilis ang biyahe nito. Nalungkot ako para kay Mama Mabeth dahil saksi ako kung gaano niya kamahal ang nanay niya. Kahit maubos na ang sahod niya ay pinapadala nito ng buo yun at nakakalungkot din na wala ako sa tabi niya para yakapin siya sa oras na alam kong sobra siyang nalulungkot. Nag-reply na lamang ako sa nanay ko na sabihin kay Mama Mabeth na mahal ko siya. Hindi ako masyadong makapag-enjoy sa bakasyon ko sa Singapore kahit pa kasama ko ang mga college friends ko. Naaalala ko kasi si Mama Mabeth. Nag-aalala ako para sa kanya. Kinakabahan din ako na hindi ko malaman kung bakit. Dahil na rin siguro sa kakaisip ko kay Mama Mabeth ay napanaginipan ko siya. Naroon daw ako sa kwarto niya at magkatabi kaming nakahiga. Pagkatapos ay tumayo siya at tinanong ko kung saan siya pupunta. Natawa ko sa sagot niya na pupunta siya ng mag-isa sa Singapore. Hindi ko masyadong binigyan ng pansin ang panaginip ko na yon. Pero the next day ay nagchat ako sa nanay ko. Tinanong ko kung nakauwi na ba si Mama Mabeth. Ang sabi ni Mama ay nakabiyahe na si Mama Mabeth at ang huling text nito sa kanya ay malapit na itong bumaba ng bus. Pinilit ko pa rin na mag-enjoy sa Singapore dahil sa napansin ng mga friends ko na parang ang lungkot ko. Ayoko namang masabihan ng isang KJ. Sa last day namin doon ay nagpunta kami sa isang mall. Isang simpleng shoulder bag ang nakita ko at si Mama Mabeth ang agad na pumasok sa isipan ko. Paano ay iisa lamang ang bag na meron siya? Sobrang luma na noon. Iniregalo namin yon sa kanya nang mag-birthday pa siya. Kahit na anong pilit namin sa kanya na bumili siya ng bago ay ayaw niya. Okay pa naman daw yung bag na ginagamit niya. Walang pagdadalawang isip na binili ko yung bag kahit na
lumagpas na ako sa budget ko para sa birthday gift ko kay Mama Mabeth. Alam ko na matutuwa siya sa regalo ko na yon, kaya hindi na rin ako makapaghintay na makauwi sa Pilipinas para maibigay ko na yon sa kanya, Papa Dudut. Sobrang excited ako nang lumapag ng eroplano sa airport sa Pilipinas. Nagkayaan pa mga kasama ko na kumain pero hindi na ako sumama sa kanila dahil ang gusto ko ay makita na si Mama Mabeth at maibigay sa kanya ang advance birthday gift ko. Gusto ko nang makita ang reaksyon niya once na malaman niya kung ano ang regalo ko para sa kanya. Pero isang napakasamang balita ang sumalubong sa akin. Nang salubungin ako ng nanay ko sa pagpasok ko sa bahay namin ay kinabahan ako dahil namumugto ang mata niya. Alam kong galing siya sa matinding pag-iyak. "Ma, anong nangyari?" ang natatakot kong tanong. "Anak, alam ko na mabibigla ka sa mga sasabihin ko pero kailangan mo itong malaman. Si Mama Mabeth mo, wala na siya," ang sabi ni Mama at naglaglagan ang mga luha niya. "Papaanong wala? Hindi ba wala naman talaga siya rito at umuwi siya ng probinsya?" Wika ko pa kahit may ideya na ako sa kung ano ang ibig niyang sabihin, Papa Dudut. Doon na sinabi ni Mama sa akin na patay na si Mama Mabeth. Kasama ito sa mga nasawi ng mga aksidente ang sinasakyan nitong bus pauwi sa probinsya nito. Hindi raw agad sinabi ni Mama sa akin dahil alam niya na nasa malayo ako at baka kung ano ang mangyari sa akin kapag nalaman ko ang balita na yon. Hindi ako nakaiyak agad at nawalan ako ng malay dahil na rin siguro sa hindi ako makapaniwala at sa pagod na rin sa biyahe. Iyak ako ng iyak nang magising ako. Gusto kong isipin na panaginip lamang ang lahat o nagbibiro lang si Mama, pero alam ko na hindi magbibiro ng ganong bagay ang nanay ko. Sinabi sa akin ng nanay ko na kailangan naming pumunta sa probinsya ni Mama Mabeth dahil doon ito nakaburol. Ang totoong araw ay ililibing na sana ito pero hinintay lamang talaga kami na makapunta doon. Buong pamilya kaming pumunta sa bahay ni na Mama Mabeth. Saka lang ako naniwala na wala na talaga siya nang makita ko na siya sa kabaong. Hindi ko na napigilan ng pag-iyak ko ng malakas. Pakiramdam ko ay kalahati ng buhay ko ang nawala. Kung alam ko lang sana na mawawala na siya ay hindi na ako umalis at sinulit ko na ang nalalabing oras na meron siya. O baka iba ang mangyayari kung hindi ako umalis. Mama Mabeth, bakit hindi mo ko hinintay? Magsa-celebrate pa tayo ng birthday mo, hindi ba? Palahaw ko. Pinalayo ako ni na Mama sa kabaong dahil masama raw na mapatakan ng luha ang salamin ng kabaong. Hindi ko alam kung paano ako kakalma, Papa Dudut. Habang sinusulat ko ang parting ito ng kwento ko ay umiiyak ako dahil hanggang sa ngayon ay masakit pa rin sa akin na wala na ang tumayong pangalawang nanay ko. Isinama ko sa paglibing kay Mama Mabeth ang bag na regalo ko sa kanya. Alam ko na hindi na niya yon madadala sa kabilang buhay pero wala na rin namang silbi kung itatabi ko ang bag. Isa pa ay binili ko talaga yon para kay Mama Mabeth. Kaya kahit sa huling sandali ay nasa tabi yon ng kanyang katawan. After a week ay hindi pa rin nawawala ang sakit, Papa Dudut. Maraming beses na napapaiyak na lamang ako kapag naaalala si Mama Mabeth. Nagtatampo na rin ako sa kanya. Kasi sa loob ng isang linggo simula nang pumanaw siya ay hindi man lang niya ako dinadalaw kahit na sa panaginip. Pero kahit wala na siya ay kailangan ko pa rin na magpatuloy sa buhay. Kahit mahirap para sa akin na gawin yon ay pinipilit ko pa rin, Papa Dudut. Isang gabi kakauwi ko lamang noon sa bahay galing ako sa trabaho. Habang nagdi-dinner kami sinabi ni Mama na nagpaparamdam sa kanya si Mama Mabeth. Habang naglalaba ako may naramdaman ako na malamig na yumakap sa akin. Alam ko na si Mabeth yun.
Siguro nandito pa rin siya at binabantayan tayo. Ang kwento pa ni Mama. Ang daya naman. Bakit sa akin ay hindi siya magparamdam? Kahit magpakita sa panaginip ay wala. Malungkot kong sambit. Hindi ka ba matatakot kapag nagpakita sa iyo si Mama Mabeth mo, Shaira? Alam kasi niya na matatakotin ka kaya hindi siya nagpapakita sa iyo. Bakit naman po ako matatakot sa kanya? Si Mama Mabeth pa rin yun kahit multo siya, sagot ko. Pero sa loob ko ay napatanong ako sa sarili ko. Matatakot nga ba ako once na magpakita si Mama Mabeth sa akin? Pero sana naman kung magpakita siya ay maayos ang mukha niya. Noong parang buhay pa siya, Papa Dudut. Baka kasi kagaya ng mga napapanood ko sa movies na duguan ang mga mukha. Baka kapag ganun ay matakot nga talaga ako. Hindi ko alam kung narinig ba ni Mama Mabeth ang sinabi ko na hindi ako matatakot sa kanya dahil simula nang sabihin ko yon ay naging madalas na ang pagpaparamdam niya sa akin. Ang unang beses na nagparamdam siya sa akin ay nung tinanghali ako ng gising dahil late na akong nakatulog. May naramdaman akong humawak sa binti ko at niyuyugyug ako na parang ginigising ako. Nang hindi ako kumikilos kahit gising na ako ay may tumawag na sa pangalan ko. Napabalikwas ako, Papa Dudut, nang bangon dahil alam ko na boses yon ni Mama Mabeth. Ganon kasi ang ginagawa niya noong buhay pa siya kapag ginigising niya ako. Yuyugyugin muna niya ako at kapag hindi ako nagising ay tatawagin niya ang pangalan ko. Naniniwala ako na si Mama Mabeth yon, Papa Dudut. Alam ko na nagsimula na siyang magparamdam sa akin. Pero mas madalas na kay Mama siya nagpaparamdam. May isang pagkakataon pa nga na ikinuwento sa akin ni Mama na nakita niya si Mama Mabeth na nasa kusina noong nakaraang gabi. Na lumabas siya ng kwarto nila ni Papa para uminom ng tubig. Nakaupo raw ito. Nagulat siya at sa isang pagkurap niya ay agad itong nawala. Namalikmata ka lang siguro, ang singit pa ni Papa. Hindi ako namamalikmata. Si Mabeth talagang nakita ko. Nakangiti pa nga siya sa akin. Giit pa ni Mama. Namiss niyo lang siguro si Mabeth. Kaya nga akala ninyo ay nakita niyo siya o nagpaparamdam siya. Hindi naman totoo ang multo. Gawa-gawa lang yan. Tinatakot niyo lang ang sarili ninyo. Ang sabi pa ni Papa. Hindi naman ako natatakot at si Mabeth yun. Hindi naman niya tayo sasaktan at tatakutin. Talagang nandito pa rin ang kaluluwa niya. Ang wika pa ni Mama. Sa pagkakataon na yon ay pinaniwalaan ko si Mama. Naniniwala ako na sa sobrang pagmamahal ni Mama Mabeth ay hindi pa rin siya umaalis sa bahay namin. At nandun pa rin siya para bantayan kaming lahat, lalo na ako dahil ako ang talagang inaalagaan niya mula pagkabata. Nang sumapit ang birthday ni Mama Mabeth ay hinandaan pa rin namin siya. Kahit picture niya na nasa picture frame na lamang ang kasama namin ng araw na yon at hindi siya mismo. Nagluto si Mama ng spaghetti, fried chicken at ako ang bumili ng cake. Siyempre hindi mawawala ang favorite ni Mama Mabeth na buko pie. Kinantahan din namin siya ng happy birthday. Sinindihan namin ang kandila at nagkaisa kami na ako ang magbublow nun. Pero bago ko pa mahipan ang kandila ay namatay na ang apoy doon. Pagkatapos ay meron akong naramdaman na malamig na hangin na parang yumakap sa akin. Kasunod noon ay nagtaasan ng balahibo sa aking braso. Napaiyak ako kasi naisip ko na nasa tabi lang namin si Mama Mabeth. Nararamdaman niyo ba yun? Naluluhang tanong ni Mama. Si Mabeth yun. Yung malamig na hangin. Dugtong pa niya. Kaya nga Ma, parang niyakap pa niya ako, sang-ayon ko. Naman kayong mag-ina. Lahat na lamang ng bagay ay inuugnay ninyo kay Mabeth, ang sabi pa ni Papa. Wala namang masama kung isipin natin na nandito pa rin si Mabeth. Binabantayan pa rin niya tayo kahit na wala na siya, ang turan pa ni Mama. Patay na nga yung tao, binibigyan pa ninyo ng obligasyon na bantayan tayo, ang naiiling na wika ni Papa. Magtigil ka na nga dyan.
Hayaan mo na lang kami ni Shaira na maniwala na nandito pa rin si Mabeth. Ang naiinis na wika ni Mama kay Papa. Tama na po yan at baka mag-away pa kayo. Birthday ngayon ni Mama Mabeth. Kaya dapat masaya tayo. Saway ko sa kanilang dalawa. Nagpatuloy ang pagpaparamdam ni Mama Mabeth, Papa Dudut. Hindi araw-araw pero madalas. Lalo na kapag mag-isa ako sa aking kwarto. May mga pagkakataon na may nararamdaman akong malamig na yumayakap sa akin. Hindi naman ako natatakot kapag ganon. Iniisip ko na namimiss lamang ako ni Mama Mabeth kagaya ng pagkamiss ko sa kanya. Siguro kaya hindi pa siya umaalis sa bahay ay dahil unexpected na naging kamatayan niya. Walang nag-akala na mawawala siya ng araw na yon kahit ako. Walang signos, kumbaga. Baka hindi pa rin handa si Mama Mabeth na mawala at gusto pa niya na alagaan ako. Kung minsan kahit na hindi ko nakikita si Mama Mabeth ay kinakausap ko siya. Sinasabi ko sa kanya na gabayan niya lamang ako sa mga magiging desisyon ko sa buhay. Lumipas ang mga taon at tuluyan ko nang natanggap na wala na talaga si Mama Mabeth. Nagagawa ko na ulit na tumawa at maging masaya sa buhay. Pero hindi pa rin siya nawawala sa puso ko. Kapag may pagkakataon ay nagpupunta ako sa probinsya nila para bisitahin ang libingan niya. Hindi na rin kami kumukuha pa ng bagong kasambahay noon dahil sa malalaki na kaming magkakapatid. Kaya na rin namin ang mga gawaing bahay. Saka para sa amin ay walang papantay kay Mama Mabeth. Walang makakahigit sa pagmamahal at pag-aalaga na ibinigay niya sa akin sa pamilya ko noong nabubuhay pa siya. Sa tagal din ng panahon ay nahinto na ang pagpaparamdam ni Mama Mabeth sa amin ni Mama Papa Dudut. Ang sabi ni Mama baka raw tuluyan ng umakyat si Mama Mabeth noong ika-40 days nito o simula nang nasawi ito sa aksidente. May paniniwala raw kasi na after 40 days na namatay ang isang tao ay aalis na sa lupa ang kaluluwa nito. Iyon ang naisip kong dahilan kung bakit hindi na nagpaparamdam pa sa amin si Mama Mabeth. That time ay nagkaroon ako ng boyfriend si Leo. Nangihinayang ako kasi natatandaan ko noong college ako ay nagpromise ako kay Mama Mabeth na sa kanya ko unang ipapakilala ang lahat ng magiging boyfriend ko. Kahit kasi never siyang nagkaroon ng jowa ay magaling daw siyang kumilates ng lalaki. Isang tingin pa lang daw niya sa mukha ng lalaki ay alam na agad niya kung okay o manloloko. May isang beses na isinama ko si Leo sa libingan ni Mama Mabeth. Ipinakilala ko si Leo sa kanya at okay naman si Leo, Papa Dudut. Sa tingin ko pa nga dati ay magugustuhan siya ni Mama Mabeth para sa akin kung nagkakilala sila ng personal. Mabait, gentleman at independent si Leo. Bukod pa ang mga yon sa gwapo siya. Hindi nga ako makapaniwala noon nanligaw siya sa akin, friend pala siya ng kaibigan ko sa work. Nagkakilala kami noong sumama ako sa birthday party ng kaibigan ko na yon. Kahit wala pang 1 year ang relasyon namin ni Leo ay gusto ko na siya ang mapangasawa ko. Very husband material kasi siya, Papa Dudut. Pero hindi ko maintindihan kung bakit habang tumatagal kami ay may nararamdaman akong kakaiba kay Leo. Feeling ko ay may ginagawa siya na hindi ko alam, na hindi ko rin naman matukoy kung ano. Ang totoo pa nga niyan ay hindi niya ako binibigyan ng reason para magselo sa ibang babae. Palagi niyang pinaparamdam sa akin na ako ang pinakamagandang babae sa mata niya. Kaya wala akong dapat na ikabahala na magkakagusto siya sa iba o magkakaroon siya ng ibang babae. Too good to be true siya sa madaling salita. Ewan ko ba? Parang sa tuwing kasama ko si Leo ay may bumubulong sa akin na nagiging dahilan para makapag-isip ako ng ganon. Inalis ko rin sa sarili ko ang pag-iisip na may ginawang mali si Leo. Baka kasi dahil sa gwapo siya ay nadjudge ko kaagad siya na isang manloloko.
Sinolo ko ang bagay na yon dahil wala naman akong pruweba na naglolo ko nga ang boyfriend ko. Pakiramdam ko lamang yon, Papa Dudut. Isang gabi hindi ko ina-expect na mapapanaginipan ko ulit si Mama Mabeth matapos ang ilang taon. Naroon daw ako sa kwarto ko tapos ay pumasok si Mama Mabeth. Sinabi niya sa akin na hiwalayan ko si Leo dahil meron itong babae, Papa Dudut. Nang magising ako ay ang panaginip ko na yon ang tanging natatandaan ko. Natawa ako kasi sa sobrang pag-iisip ko na merong ginagawang kung ano si Leo ay napanaginipan ko na yon at kasama pa talaga si Mama Mabeth. Pero kahit ganoon ang panaginip ko ay masaya ako dahil nakita ko ulit si Mama Mabeth kahit sa panaginip lang. Napanaginipan ko po si Mama Mabeth kagabi, Ma. Nakakatawa nga eh. Ang sabi niya ay may ibang babae raw si Leo. Ang sabi ko kay Mama. Baka naman may ibang babae talaga ang boyfriend mo, hindi kaya? Ang pabirong sabi naman ni Mama. Paano naman po mangyayari yun, ang bait-bait ni Leo? Saka wala akong nakikitang sign na naglolo ko siya pagtatanggol ko sa boyfriend ko. Aba, may mga lalaki talaga na magaling magtago ha. Alam mo Shaira, minsan ang panaginip ay nagsisilbering babala sa mga bagay na hindi natin alam ay nangyayari pala. Lalo na at si Mama Mabeth mo ang nagsabi niyan. Ang wika pa ni Mama. Natawa na lamang ako sa mga sinabi ni Mama, Papa Dudut. Sinabi ko sa sarili ko na babawasan ko na ang pag-iisip ng kung ano-ano tungkol kay Leo dahil nadadala ko yon kahit sa aking panaginip. Ngunit naulit pa ng ilang beses ang panaginip na yon, Papa Dudut. Palaging sinasabi ni Mama Mabeth sa akin na may ibang babae si Leo. Dumating na ako sa point na lumalala na ang pag-overthink ko at parang nakukumbinsi na ako ni Mama Mabeth na totoo nga ang kanyang sinasabi. Hanggang isang araw ay lumabas kami ni Leo. Nagpunta kami sa isang camping site sa Laguna bilang celebration ng aming monthsary. Sa biyahe pa lang ay napansin ko nang panayang tunog ng cellphone ni Leo. Medyo kinutuban ako at nang sabihin ko sa kanya na sagutin na niya ang tumatawag ay binulsa niya ang cellphone niya at aniya ay trabaho yon. Naka-off daw siya kaya ayaw niyang magpa-istorbo lalo na at magkasama kaming dalawa. Pero hindi na naalis ang pagdududa ko. Pagkarating namin sa camping site ay hiniram ko kunwari kay Leo ang cellphone niya para gamitin sa pagkuha ng picture. Ang sabi ko ay mas maganda kasi ang camera ng phone niya kesa sa akin. Mas lalong lumala ang pagdududa ko nang ayaw niyang ipahiram sa akin, Papa Dudut. Ang dami niyang dahilan kagaya ng siya na lang daw ang magpipicture. Hanggang sa nainis na ako at hindi ko na napigilan ang magalit sa kanya. May tinatago ka ba? Kaya ayaw mong ipahiram sa akin ang phone mo? Umamin ka nga sa akin, Leo. May ibang babae ka ba? Ang nagagalit kong tanong. Wala, mabilis niyang sagot. Bakit parang takot na takot kang ipahiram sa akin ang cellphone mo? Ang wika ko. Natahimik si Leo ng matagal at maya-maya ay umiyak niyang inamin sa akin na meron siyang naka one night stand at hanggang sa time na yon ay meron pa silang communication. Katwiran niya ilasing siya na mangyari yon at ang sabi pa niya ay gusto niyang putulin ang ugnayan nila ng babaeng yon pero yung babae ang panayang pangungulit sa kanya. Hindi ko kinaya ang mga nalaman ko, Papa Dudut, and on the spot ay nakipaghiwalay ako kay Leo. Hindi ko kayang makipagrelasyon sa isang lalaki na kapag nalalasing ay nagagawang gumawa ng kalokohan kahit na meron siyang karelasyon. Nang makauwi ako sa bahay ay namangha ako nang maalala ko ang panaginip ko kay Mama Mabeth. Kung ganon ay tama pala ang nanay ko sa sinabi niya na binibigyan ako ni Mama Mabeth ng babala kaya bigla na lamang itong nagpakita sa panaginip ko ng paulit-ulit. Nag-thank you ako kay Mama Mabeth kasi kahit wala na siya ay hindi niya pa rin ako pinapabayaan. Hindi ko man siya nakikita talaga ay pinaparamdam pa rin niya ang pagmamahal niya sa akin kahit matagal na siyang wala. Naging masakit at mahirap para sa akin ang pag-move on kay Leo, Papa Dudut.
Oo, niloko niya ako pero ang pagmamahal ko sa kanya ay hindi naman agad mawawala. Pero sa tuwing mag-isa ako at umiiyak ay palagi akong nakakaramdam ng malamig na hangin na yumayakap sa akin at alam ko na si Mama Mabeth yon. Hindi pa rin pala siya umaalis sa bahay namin kahit lagpas na ang ika-40 days simula nang mawala siya. Siguro alam niya na marami pa akong pagdadaanan na problema at kailangan kong maramdaman na hindi ako nag-iisa dahil nasa tabi ko siya palagi. Dahil sa alam ng kaibigan ko sa work na si Jenny ang pinagdadaanan ko ng time na yon, ay palagi niya akong kinakausap. Tama lang daw ang ginawa ko na nakipaghiwalay ako kay Leo dahil hindi ko deserve ang ganong klase ng lalaki. Nang mag-out na kami ni Jenny sa work ay inaya ko siya na mag-shot kami sa bahay kahit kaunti habang nagkwekwentuhan. Kung gusto mo doon ka na rin matulog sa bahay. Wala naman tayong pasok bukas, ang sabi ko kay Jenny. Sure, pero magpapaalam muna ako sa nanay ko. Wait lang, tatawag lang ako sa kanya, ang sabi pa ni Jenny. Pinayagan naman si Jenny ng nanay niya. Dumaan muna kami sa isang convenience store para bumili ng beer at chichirya. Pagdating namin sa bahay ay kumain muna kami ng dinner. Rest lang ng kaunti at saka kami nagsimulang mag-inom sa kwarto ko. Ayoko kasi sa kitchen dahil alam ko na kapag nalasing na ako ay iiyak ako. Nahihiya akong makita ni na mama at papa ang pag-iyak ko ng dahil lamang sa lalaki. At hindi nga ako nagkamali dahil nang mapag-usapan namin ni Jenny ay umiyak ako. Mabuti na lang at nandun si Jenny para i-comfort ako at hayaan ko lang daw ang sarili ko na i-feel ang sakit dahil pagdating ng panahon ay mawawala na rin yon. Nagtik 3 beer lamang kami ni Jenny at nagdesisyon kaming matulog na. Mahina kasi kami pareha sa alak, Papa Dudut. Magkatabi kaming natulog sa kama, siguro bandang 3:00 ng madaling araw ay nakaramdam ako na bumangon si Jenny. Saan ka pupunta? Tanong ko sa aking kaibigan. Sa CR nagji-jingle ako tugon niya. Hinayaan ko si Jenny na lumabas ng kwarto at bumalik na ako sa pagtulog. Hindi ko na rin namalayan ang pagbalik ni Jenny sa higaan. Kinabukasan ng umaga ay kasalo namin si Jenny sa breakfast at lahat kami nagulat sa sinabi niya. Nasaan po pala si Ate Mabeth? Hindi ba siya sasabay sa pagkain natin? Casual na tanong ni Jenny. Nagkatinginan kami sa pagbanggit ni Jenny kay Mama Mabeth. Hindi ko natatandaan na naikwento ko sa kanya ang tungkol kay Mama Mabeth. Kaya naman nakapagtataka. Paano mo nakilala si Mabeth? Tanong ni Mama. Nakausap ko po siya kagabi, tita. Paglabas ko sa CR ay nakita ko siya sa kusina at nagpakilala siya sa akin. Ang sabi niya ay siyang nag-alaga kay Shaira mula pagkabata at sinabihan pa nga niya ako na palagi kong damayan si Shaira kapag nalulungkot. Alam mo Shaira, ang swerte mo dahil mayaya ka na sobrang mabait, ang sabi pa ni Shaira. Hindi ko maiwasang kilabutan, Papa Dudut. Si Papa ay hindi naniniwala na nagpapakita at nagpaparamdam si Mama Mabeth ay hindi rin maipinta ang mukha niya. Umalis ako sandali para kunin ang picture ni Mama Mabeth na nakalagay sa sala. Ipinakita ko yon kay Shaira. Siya ba ang nakita mo kagabi? Nanginginig kong tanong sa kanya. Oo, siya nga. Jenny, huwag ka sanang mabibigla ha, pero matagal na kasing patay si Mama Mabeth. Na-aksidente ang bus na sinasakyan niya, ang turan ko. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Patay na si Ate Mabeth? Sino yung nakita ko kagabi? Hindi makapaniwalang tanong niya. Kaluluwa niya siguro. Kasi kahit ako ay nararamdaman ko siya dito sa bahay. Kung minsan ay napapanaginipan ko pa siya pero wala kang dapat na ipag-alala kasi mabait si Mama Mabeth ko. Kitang-kita ko ang pagbakas ng takot sa mukha ng kaibigan ko. Ang akala pa nga niya ay nagbibiro ako kaya si Mama nang nagsabi sa friend ko na talagang wala na si Mama Mabeth. Sa takot ni Jenny ay tinapos na kaagad niya ang pagkain at umalis na ng bahay. Nang wala na ang kaibigan ko ay sinabi sa akin ni Mama na talagang mahal na mahal ako ni Mama Mabeth.
Kahit wala na raw ito ay ibinilin pa ako sa kaibigan ko. Kung tutuusin ay napakahirap paniwalaan ang mga nangyayari sa bahay namin, Papa Dudut. Kahit ako mismo ay hindi ko inaasahan na magpapakita sa ibang tao si Mama Mabeth. Si Papa naman ay naniniwala na nasa bahay pa rin namin si Mama Mabeth nang sabihin ko sa kanila na hindi ko ikinuwento kay Jenny ang tungkol kay Mama Mabeth. Kaya sigurado ako na nagsabi ng totoo si Jenny. Simula noon ay hindi na naman nagparamdam si Mama Mabeth. Siguro nakikita niya na okay na ako at wala na akong balak pang balikan si Leo. Nakikita niya siguro na hindi ko na kailangan ng tulong. Nakatagpo naman ako ng tamang lalaki, si Jester. Nang ikasal kami ay hindi ko naiwasan ang maging emosyonal. Dahil dati inaasahan ko na kapag kinasal ako ay naroon si Mama Mabeth. Pero mukhang kasama din talaga namin siya dahil sa isang picture namin ni Jester sa church ay may lumitaw na malabong imahe ng puti na tela sa tabi ko na para bang nakayakap yon sa akin. Kaya pala ang ginaw sa loob ng simbahan ng time na yon kasi nasa tabi ko lamang pala siya, Papa Dudut. Hanggang sa magkaroon ako ng anak at may sarili na kaming bahay ni Jester ay nafe-feel ko pa rin ang presensya ni Mama Mabeth. Minsan ay nakikita ko ang aking baby na tumatawa ng mag-isa na parang may kalaro siya. Nahulog din noon ang baby ko sa kama sa lakas ng pagkakalaglag niya ay inakala ko na may masama nang nangyari sa anak ko pero laking pagtataka ko na tumatawa pa siya na parang hindi nasaktan. Pina-check up ko ang baby ko at ang sabi ng doktor ay okay lamang ito. Naniniwala ako na sinalo ni Mama Mabeth ang baby ko ng time na yon, Papa Dudut. Nakakatuwa lang na hindi lang pala ako ang kaya niyang protektahan, kundi maging ang anak ko. Hanggang ngayon ay nararamdaman ko pa rin si Mama Mabeth at nararamdaman ko pa rin ang pagyakap niya sa akin kahit malamig nga lang ang pakiramdam. Talagang gusto niyang ipaalala palagi sa akin na hindi siya umalis at palagi siyang nasa tabi ko. Sayang lamang dahil wala na siya ngayon. Siguro kung nandito pa siya ay siya rin ang mag-aalaga sa anak ko at alam ko na nasa mabuting kamay ang anak ko kung siya ang nag-aalaga rito. Ganon pa man ay nagpapasalamat pa rin po ako sa Diyos dahil ibinigay niya sa amin si Mama Mabeth. Sobrang blessed ko kasi nagkaroon ako ng isang Mama Mabeth na inalagaan at minahal ako kahit na hindi niya ako kadugo. Kahit sabihin na pinapasahod siya at trabaho naman talaga niya, ang alagaan ako ay higit pa doon ang ibinigay niya. Kaya masasabi ko na habang buhay na nasa puso ko si Mama Mabeth, hindi siya mawawala sa buhay ko. Papa Dudut, tulad ng ibang mga sender mo ay nakasubscribe na rin po ako sa Kaistorya YouTube channel, maging sa personal na vlogs mo, ang Papa Dudut Vlogs. Lubos na nagmamahal, Shira. Malaking bagay ang naitutulong ng mga kasambahay at yaya sa iba sa atin. Nararapat lamang po na ituring natin silang pamilya at hindi iba. Dahil kapag kabutihan ang ibinigay sa iyong kapwa ay ganun din ang iyong aanihin. Napakaswerte mo kapag nakatagpo ka ng isang kasambahay na may malasakit sa iyo. Isang kasambahay na hindi lamang trabaho ang iniisip kundi maging ang kapakanan at ikabubuti ng mga taong kanyang pinagsisilbihan. Kaya nararapat lamang na itrato natin sila ng maayos. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may
Papa Dudut Stories.